Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Umakyat na naman sa ranking si Filipina tennis star Alex Yanda kung saan nakuha niya ang kanyang pinakamataas na ranking sa Women's Tennis Association o WTA. Kahit na maaga siyang natanggal sa Australian Open qualifiers, kasalukuyang nasa ika-136 na pwesto si Ayala nitong linggo, 2 pwestong mas mataas kumpara sa ika-138 ranking na nakuha niya noong nakaraang linggo pagkatapos ang kanyang semifinals appearance sa Canberra International. Nakapasok ng semifinals si Ayala sa Canberra pagkatapos niyang talunin si Australian Taylor Preston 4-6, 6-2 at 6-1, subalit bigo itong makapasok pagkaraang matalo ng eventual champion na si Xijia Wei ng China 5-7 at 2-6. Bago magsimula ang 2025, nasa ika-143 ang ranking ni Ayala na nakuha niya noon pang Hulyo taong 2024. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniwan ni Casey Dongalio ang University of the East o UE patungo sa University of the Philippines o UP. Ito ay ayon sa mga kumakalat na ulat sa iba't ibang plataporma sa social media. Una nang naiulat na lilipat din si UE setter Kizzy Madriaga, pati na rin si Jelay Gahero na maglalaro sa kanyang debut sana para sa Lady Warriors itong darating na UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Nakapagtala ng may pinakamaraming puntos bilang isang rookie ang 5'7" spiker na si Dongalio na may kabuang 271 puntos kung saan nagtapos sa pang-6 na pwesto ang UE, tangan ang 3-11 record sa Season 86. Hindi na ito nakapagtataka dahil napabalita din na si UE coach Obet Vital na naging coach ni Dongalio, Madriaga at Gahero noong high school pa sila sa California Academy sa Antipolo ay sasali na din sa kampo ng Fighting Maroons. Nag-resign si Vital bilang coach ng UE nitong nakalipas na Disyembre at binanggit na magkaiba ang kanilang pananaw para sa koponan kaya't iniwan niya ang Lady Warriors. Magsisilbi na muna ng 1-year residency sina Dongalio, Madriaga at Gahero bago sila payagang maglaro para sa UP. 1 taon din ang mawawala sa kanilang paglalaro sa UAAP dahil sa panibagong panuntunan ng liga para sa mga nag-transfer sa kapwa UAAP school. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinagpapatuloy na ni reigning World Boxing Council o WBC World Minimum Weight Champion Melvin Gringo Jerusalem ang kanyang pag-iensayo sa Cebu City para sa kanyang parating na title defense. Nagbalik si Jerusalem sa kanyang home boxing gym sa Cebu City pagkatapos ang kanyang pagsasanay simula pa noong Nobyembre sa kanyang hometown sa Bukidnon at sa General Santos City. Inaasahan na puspusan ang kanyang pag-iensayo para sa nakatakdang title defense itong darating na Marso na kinumpirma na mismo ni Jerusalem. Kahit hindi pa alam ang eksaktong petsa at venue ng laban, sigurado na ang kanyang pagsabak sa Marso. Subalit malaki ang posibilidad na magkakaroon siya ng rematch kay dating WBC World Minimum Weight Champion Yudai Shigioka ng Japan na kanyang tinalo noong Marso sa pamamagitan ng split decision. Kasalukuyang may 23 wins, 3 losses at 12 knockouts si Jerusalem habang may 8-1 win-loss record si Shigioka kasama ang 5 knockouts. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.